Tayong lahat ay tumayo para sa ating pangako sa salita ng Panginoon. Pledge to the Bible. I pledge allegiance and a light unto my path, that I may not sin against God. Papuri sa Panginoon. Maaari na po kayong magsiupo. May tatlong matanda na nag-uusap sa isang park. Si Juan, si Pedro, at si Andres. Sabi ni Andres sa kanyang mga dabarkads na matatanda, sabi niya, alam niyo, ramdam na ramdam kong matanda na talaga ako. Sabi niya, kasi minsan nasa may pintuan ako ng bahay namin, nakalimutan ko kung ako'y papalabas o papapasok. Malungkot yun, ano? Sabi niya, masyado na akong makakalimutin. Minsan naman, sabi niya, nasa gitna ako ng hagdan namin, nakalimutan ko kung ako'y paakyat o pababa. O, grabing makakalimutin ito. Ano? Sabi naman ni Andres, ganun din ako, ramdam ko, sobrang tanda na ako. Kasi sabi niya, sobrang sakit na ng mga kamay ko, ng tuhod ko. Minsan di ako makatayo. Yung arthritis ko, sabi niya, yung aking rayuma, ramdam na ramdam ko. Sabi naman ni Pedro, baligtad pala tayo. Ako, pakiramdam ko, sabi niya, hindi ako tumatanda, pakiramdam ko, baby pa rin ako. Galing niya, ano? Paano mo naman nasabing baby ka pa? Sabi niya, tignan niyo ako, wala pa akong buhok. Ano? Bago pa tutubuan, wala pa akong ngipin. Ano? At higit sa lahat, naka-diaper ako. So, baby nga. So, today is our Grandparents' Day celebration. Atin lang ito. Ano? Dahil ito'y sinelebrate na nung second Sunday ng September. So tayo ngayon lang. Ngayon natin siya i-celebrate. Ano po? So sayang po kasi yung mga payong na pula. Ano? Ay kung hindi natin i-celebrate. Ano? Ano? So kaya sa atin, Grandparents' Day celebration today. Sabi nga, huli man daw at magaling ay huli pa rin. Naiahabol pa rin. Kaya po sa lahat ng mga lolo, lola, happy Grandparents' Day po sa inyong lahat. Pwede ba natin palakpakan ang ating pong mga lolo at lola? Kung sa tingin mo, lolo at lola ang katabi mo, pakibati mo ng Happy Grandparents' Day. Ngayong araw na ito'y kinikilala natin ang inyo pong ambag, contribution para sa inyo pong mga apo. Maraming salamat sa inyong pagpapagal, pagbibigay pagmamahal, at paglalaan ng oras para po sa amin. Mabuhay po kayo, pagpalain kayo ng Panginoon, pahiramin pa kayo ng mahabang buhay na merong taglay na lakas, ma-enjoy pa ninyo ang buhay, at masuklian pa naman namin kayo sa iba't ibang kaparaanan. Ano po? Dahil yun naman ang dapat ginagawa namin. Ang masuklian, ang sakripisyo ng lahat po ng mga lolo at lola. Alam niyo po ba kung bakit nagkaroon ng Grandparents' Day? So kung hindi niyo po alam, sabi po ay Grandparents' Day is a national holiday. Ipinagdiriwang po ito sa atin sa Pilipinas every second Sunday of September. It was initiated by Marian Lucille Herdon McQuaid, approved in 1978 by US President Jimmy Carter. So nagsimula siya sa Amerika, tayo naman mga Filipino, basta ginawa ng mga Amerikano, gagaya tayo. Gaya-gaya tayo. Ano po? So hindi inimbento para kumita ng pera o ang mga establishment ng mga flowers, ng mga restaurant, kundi ginawa ito sa aking palagay sa tatlong dahilan. Una, it is our opportunity for family reunion. Kaya merong Grandparents' Day, family reunion yan. Yung mga anak natin from different lugar na nasan man sila, bibit-bitin ang kanilang mga anak, uuwi sa matandang bahay para makasama, makahalubilo yung mga matatanda, yung mga lolo at lola. So time natin yan para sa isang reunion ng isang corporate family. Isang maliit, isang pamilya na kasama ang mga lolo at lola. Another, it is our opportunity to honor them. So deserve kasi nilang mabigyan ng honor. Kaya once a year, we honor them every second Sunday of September
para kilalanin ang kanilang ambag sa buhay ng kanilang mga apo at ng kanilang pamilya. Ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagpapagal, ang kanilang sakripisyo. Isama na rin natin ang kanilang pangungunsinte sa kanilang mga apo. And of course, it is our opportunity to repay them. Ito ang panahon para sumukli tayo sa kanila. Kaya kung hindi nyo sila nasuklian, nung second Sunday ng September, kasi gano'n naman tayo, di ba? Ang ina-highlight lang naman talaga natin lagi, Mother's Day. Yun lang naman naka-highlight. Hindi nakakalimutan yon. Pag Father's Day, nakakalimutan. Pag Grandparents Day, nakakalimutan. Di ba? So kung hindi nyo na-treat nung September 14, i-treat nyo sila ngayon. Suklian natin ang kanilang mga sakripisyo para sa atin. Kaya muli sa lahat po ng mga lolo at lola, saludo po kami sa inyong mga sakripisyo para sa inyong mga apo. Alam niyo po ba, nakakaakibat ng pagiging lolo at lola ang pagtanda. Kapag may apo na kayo, meaning, matanda na kayo. So kung wala pa kayong apo, bata-bata pa kayo. Di ba? Pag may apo na kayo, ibig sabihin matandaan na kayo. And usually naman, di ba? Ang mga may apo nasa 50s na yan. Basta may 50s na, 60s, usually may apo na. Pero madalang lang yung mga 40s, may apo. Siguro mga 12 years old nag-asawa yon, pati yung anak niya. Kaya may apo na siya ng ganong kabata. But usually, ang mga nagkakaapo nasa 50s, 60s, yan na yung mga edad. So, ibig sabihin, matanda na tayo. Ito naman yung nakakalungkot na katotohanan. Pray tayo ng pray na humaba ang buhay, wish tayo ng wish pag birthday natin ng long life, pero ayaw nating tumanda. Pwede ba yon? Humaba ang buhay mo na hindi ka tatanda? May contradiction. Diba? Pero yun ang gusto natin. Gusto natin lagi, Lord, pahabain niyo ang buhay ko. Wish ko po humaba pa ang buhay ko. Pahabain ang buhay natin. Pero ayaw nating tumanda. May contradiction doon. Kasi kasabay ng paghaba ng buhay, ang pagtanda ng bawat isa sa atin. Takot kasi tayong tumanda. Ayaw nating tumanda. So why people are afraid, worried, scared of growing old? Bakit nga ba takot tayong tumanda? Bakit natatakot ang taong tumanda? Sabi ng Psalm 71 verse 9, "Do not cast me off in the time of my old age." Yan ang pinag-uugatan lahat ng takot ng tao sa pagtanda. Sabi kasi yung Psalm 71, kanta yan ng matandang lalaki. So, most especially, sabi nila matanda na si David Jan. So, yan yung song niya. Yan yung kanta niya. At ang kinakanta niya, wag mo akong iwan, wag mo akong pabayaan, wag mo akong itapon, wag mo akong ineglect. Do not cast me off in the time of my old age. Kasi yun ang nangyayari. Yun ang nagaganap. Diba? Sa maraming mga matatanda, pinagpapasapasahan, itinatapong kung saan-saan, pinapaalagaan sa iba't ibang kung sino-sino. Diba? At yung mga pamilya at mga dapat nag-aaruga sa kanya, hindi ginagawa yung para sa kanila. Kaya yung pakiusap niya, do not cast me off in the time of my old age. Huwag mo akong itapon, huwag mo akong pamigay, huwag mo akong pabayaan, huwag mo akong iwan sa araw ng aking pagtanda. Kaya nakakatakot tumanda. Kasi nangyayari yan. Diba? Ako nga, ninenervyos na eh. Diba? Kinuwento ko sa inyo dati. Tinatanong ko yung mga anak ko, paano kami pagtanda namin? Anong sabi ni Isaac? Bahala si kuya, siya ang kuya. Delikado na tayo, nagtuturuan na. Sabi naman ni Isaac, sige, magtatrabaho kong mabuti. Tapos dadaling ko kayo sa home for the aged. Ang birang mga bata ito. Talaga namang ngayon pa lang ninervyusin ka na. Paano ka sa pagtanda mo? Kasi kaya nga yun ang fear ng tao. Bakit ayaw nating tumanda? Yung sobrang tanda, yung alagain. Gusto nating tumanda, yung kaya pa nating maglakad, kaya pa nating tumayo. Pero yung alagain ka na, ayaw na natin yon. Pero wala naman tayong magagawa kung mangyari yon. Pero natatakot lang tayo dahil nga baka kung anong gawin sa atin. Kaya ang prayer natin, do not cast me off in the time of my
old age. Ngayon, yan ang pinag-uugatan. So pag hinimay natin yan, anong kahulugan yan na kinatatakutan ng tao sa pagtanda? Of course, number one is aloneness. Siyempre, pag matanda ka na, you are alone. Lagi kang naiiwan sa bahay, lalo na kung hindi mo na kayang magbiyahe, hindi mo na kayang maglakad, umakyat, mag-swimming. So, lagi ka na lang maiiwan sa bahay. Diba ganun ang nangyayari? O madalas yan ang fear natin. So, yung mga dabber cards mo, unti-unting nauubos. Yung picture, yung class picture nyo, lahat may bilog na. Yung inyo na lang ang walang bilog, di ba? So, nauubos na silang lahat. Pero yung iyo, wala pang bilog. Ano? So, aloneness, nag-iisa na tayo. We are created as social being. Tapos mapuputol yung social life natin dahil tumanda na tayo, kaya lungulungkot tayo. Diba? Kaya ayaw nating mangyari yun. Diba? Pag may lakad ng pamilya, lagi kang maiiwan. Ngayon na lang naman isinasama talaga ang matatanda, pero noon talagang hindi sinasama ang matatanda. Sa travel, sa biyahe, sa lakad ng pamilya, hindi sinasama ang matatanda noon. Iniiwan talaga yan sa bahay. Ngayon na lang talaga isinasama ang matatanda. Alam niyo kung bakit? O sa kanilang senior citizen card. Di ba? Lola, sama ka ha? Laging ganon. Hindi naman dahil gustong isama yung matanda, kundi dahil kailangan meron siyang appearance dahil yung kanyang ID ang gagamitin. Kung dalawa pa sila, si lolo't lola, edi dalawa pa yon. So napakaraming benefits. So kaya maganda rin yung may senior citizen card. Another is partnerless. Siyempre, pag matanda ka na, anong kasunod? Mag-uunahan lang naman kayo ng asawa mo kung sino ang unang babalik sa lupa. Diba? Ngayon, kung ikaw yung naiwan, ikaw ang magdadala ng sobrang lungkot. Diba? Ngayon, kung ikaw ang nauna, edi yung partner mo ang magdadala ng sobrang lungkot. At ayaw natin yon. Tama? Pag tayo po ay tumatanda at papunta na roon, ayaw nating tayong maiwan. Kaya nga nakikipag-unahan pa nga tayo. Sasabihin natin, dapat ako mauna ha? Sabi ng mga isa, hindi, dapat ako mauna. Sasabihin nila, sige, sabay na lang tayo. Hindi naman pwedeng magsabay. Liban na lang kung may aksidente o whatever. But usually, hindi yun sabay. Meron talagang maiiwan at siya ang magdadala ng sobrang lungkot, sobrang pagdadalamhati, dahilan sa nag-iisa na siya. Diba? Ganun ang nangyayari sa atin. Kasi usually, diba, ang isang family, isang mag-asawa, mag-i-start sila ng dalawa. Tapos biglang magkakaanak ng 5, magiging masaya ang bahay. Pero habang lumalaki yung mga anak, unti-unti uli silang aalis. Mag-aasawa yung panganay, yung pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Ang ending, silang dalawa na lang ulit. Namatay pa yung isa. So, delikado talaga. Kaya yun ang kinatatakot. Another is caregiverless. Yung natatakot tayong tumanda kasi iniisip natin sino kaya mag-aalaga sa akin. Yung panganay ba, yung bunso, yung pangatlo, yung pang-apat, yung... Diba? Sino mag-aalaga? Kayo ba, yung mga anak natin, yung mga magkakapatid, nag-iisip na kayo, sino mag-aalaga sa nanay nyo? Sino mag-aalaga sa tatay nyo? Pinag-iisipan na ba ninyo? Pinag-ahandaan na ninyo? Importante yan. Alam nyo, kailangan ang magulang, may security siya, naaalagaan siya ng mga anak niya o ng mga apo niya. Kaya nga natatakot silang tumanda. Kasi walang garantiya mula sa atin na sila'y aarugain natin. Diba? Ganun ang ibig sabihin. So, kailangan naarugain natin sila. Pero pag wala mag-aaruga, nakakalungkot yun. Tapos pagpapasapasahan pa ng mga anak, naku po. Kaya yung mga magulang gusto na lang mamatay gusto na lang umalis. Hindi lang nila kayang patayin ang sarili nila. Of course, dahil masama yun. Pero yun ang panalangin nila everyday ng buhay nila, lalo na pag pinagpapasapasahan na lang. Ako po, sana Lord, kunin na po ninyo ko. Nakakapagod kaya yung pinagpapasapasahan kayo? Nung malakas kayo, pinag-aagawan kayo. Sukat na dalhin pa kayo sa ibang bansa. Hindi dahil gusto kayong dalhin doon, kundi dahil gusto kayong mag-alaga ng apo. I'm not saying na ganun ang ginagawa ng iba. Of course, privilege yun ng mga lolo't lola na alagaan ng apo. Pero dapat naiintindihan natin kung gaano tayo ka-eager na dalhin sila o kunin sila o maging kasama natin sila dahil malakas pa sila, dapat ganun din pag matanda na sila. Did you get it? Ganun ang ibig natin sabihin. Kasi yun ang problema sa atin.
Pag matanda na, wala nang pakinabang, o pasapasahan tayo, o kuya, sa'yo muna, o ate, sa'yo muna, o bunso, sa'yo muna. Kaya ang mga tao ayaw tumanda. Wala naman tayong magagawa. Kung tumanda tayo, manghina ang katawan natin. Mangyayari at mangyayari yun. So, kailangan may security tayo from our children, from our apos, na gawin nila yun sa buhay natin. Diba? So, yung mag-aalaga sila. Dahil nga, susunod, magiging sakitin na tayo, sickness. Kaya ayaw natin tumanda. Kasi pag matanda ka, anong mangyayari sa katawan? Nagiging masakitin. Diba? Hindi katulad nung malakas ka, bata-bata ka, kayang-kaya mo, kahit magpaambong ka, kahit anong gawin mo, diba? Kayang-kaya at lakas-lakas ng katawan mo. Pero ngayon, pag matanda na tayo, mabilis na tayong tapuan ng sakit. Diba? Ganun ang nangyayari sa atin. Konting kibot lang, magkakasakit tayo. O kung ano mang mangyari sa ating pong mga buhay, kaya nakakatakot yan. So ayaw din naman nating maging pabigat. Naalagain tayo. Kaya maraming mga matatanda ko minsan, di ba, kahit may sakit, ayaw nila magpagamot. Alam mo kung ba't ayaw nila magpagamot? Sino magbabantay sa kanila? Sino mag-aalaga? At higit sa lahat, sinong magbabayad? Isa yan ang pinagtatalunan. Sino magbabayad? Di ba? Tapos pag-aawayan pa ng magkapatid sa harapan ng may sakit, di lalong gusto niya sana mamatay na po ako. Di ba? Ganun ang malungkot sa maraming mga anak at mga apo. Di ba? So kaya walang security minsan yung mga tumatanda. Kaya parang ayaw nilang maranasan yung sobrang pagtanda na mga pagkakasakit sa buhay nila. And of course, nagiging impotent na kapag tayo po ay matanda na. Maraming ganyan. Of course, pag tumatanda ka, diba, alam nga namang masigasig ka pa, tatatanda mo na. Natural yan. Kahit nga si Abraham at si Sarah, sabi sa Genesis 18-12, sinabi ng panauhin, babalik ako sa 1 taon. Sa ganito ring panahon, ay pagbabalik ko'y may anak na siya. Nakikinig naman noon si Sarah at sa may pinto ang kanyang likuran. Silang mag-asawa'y kapwa matanda na at hindi na dinaratan si Sarah. Napatawa ito ng lihim at ang wika, ngayon pa namang ako'y lantana at laos na ang aking asawa, saka pa kami magkakaanak. Nakita niyo yung description ni Sarah dahil matanda na sila. Sabi niya, ako'y lantana, ang asawa ko ay laos na. So, mga impotent na sila dahil matanda na. Pag matanda na tayo, di ba, ang kasunod, kwentuhan na lang. Di ba? Di ba? Yun ang nangyayari talaga. Magaganap yan. And of course, retirement. Siyempre, pag matanda ka na, magre-retire ka na. Anong edad ng retirement natin? 65. Pero 60 pwede na. Di ba? Yun talaga ang retirement, 60. Pero pag 65, ang tawag dyan ay forced mandatory retirement. Wala ka nang magagawa. No choice ka. Kahit gusto mo pa, hindi na pwede. Diba? Ngayon, sanay na sanay kang pumasok, sanay kang magtrabaho, sanay kang bumangon, sanay kang ganito. Tapos biglang nakatunganga ka na lang. Di ba ang lungkot? Kaya minsan ayaw din naman ng retirement ng tao. Kahit gusto pa niya, pero no choice. Kaya minsan maraming mga nagre-retire, muli silang maghahanap ng hanap buhay. Hindi dahil gusto nila ng pera, kundi dahil gusto nila ng magagawa at mapaglilibangan. Kasi mas mamamatay silang nakatunganga kesa walang ginagawa. Kahit yung mga matatanda natin, mga lolo't lola, kahit hirap na, pa isa-isa na lang ang hakbang, pag pagagalitan pa natin, sasabihin na, huwag ka na magluto, maupo ka na lang, ganyan. O ano sasabihin nila? Mamamatay akong walang ginagawa. Kasi sanay sila na kumikilos, sanay silang nagbubungkal ng lupa, sanay silang gumagawa. Tapos bigla mo silang pauupuin lang, ikamamatay nila yon. Kasi wala silang movements. Diba? Kaya nakakatakot ko minsan yung retirement sa buhay ng mga taong masisipag, sanay kumilos, sanay gumawa. Yan ang kinatatakutan nila, naku, magre-retire na. Meron talaga mga excited na magre-retire, pero meron din talagang parang ayaw nilang mag-retire dahil nga sanay sila na meron silang ginagawa. Another, being forgetful. Siyempre, madalas nagiging makakalimutin na tayo. Di ba pag tumatanda, minsan nakakainis. Katatanong lang, tatanong ulit. Di ba? O, paulit-ulit yung tanong. Lalo na yung mga apo, talaga naman nagagalit sila. Kumain na ba tayo? Kakakain pa lang yun. O, ganun talaga mga ginagawa nila. So, kasi nga, nagiging makakalimutin tayo. Another is wrinkles and more wrinkles. Siyempre, pag tayo tumatanda, ano nangyayari?
kumukulubot ang balat. O, pag meron ng kulubot yan, matanda na kayo. O, tignan yung, braso nyo, lumalawlaw na ba? O, may lawlaw na, matanda na kayo. O, bakit? Kasi minamagnet na kayo ng lupa. Sabi niya, balik ka na. Sabi niya, come home. Kaya yung iba, ginanong pa. Hindi pa pala. Pag lumalawlaw na, pabalik na kayo sa lupa. Ibig sabihin kasi, matanda na kayo. Di ba? Pero pag intact pa yan, bata-bata pa kayo. Ganun lang ang ibig sabihin. Losing attractiveness. Siyempre, pag matanda ka na, kukulubot ang mukha mo, puputi ang buhok mo, papangit tayo. Papasama ng papasama itsura eh. Hindi mo katabi mo. Papasama ba itsura? Matanda na yan pag gano'n. Hindi po, ganito talaga itsura nito. Bata't matanda siya. Sabi kasi ng Kawikaan 31:30, mandaraya ang pangakit, kumukupas ang ganda. Yung damit, kahit gaano kaganda, kahit gaano kabago ngayon, ilang beses mong labhan, mamaya ay pangit na. Tama? Kasi kumukupas ang damit. Ganon niya ikinumpara ang beauty ng tao. Sabi niya, ang ganda, ang beauty, ang panlabas na anyo, kumukupas yun. So habang tumatanda tayo, siyempre nag-iiba ang itsura natin. Iba ang beauty natin ng ating kadalagahan, kabinataan, yung ating mga tagsibol natin. Iba yung nasa, na tayo, nasa katandaan na, iba ang beauty natin. Bagamat kuminsan, nababakas pa rin yung ganda. Yeah, pero ibang-iba yung naroon tayo sa kabataan natin. Bagaman siyempre, meron namang mga tao, di ba, na habang tumatanda, lalong pumopogi naman, lalong gumaganda. May ganun, di ba? Tama ba? Tingin kayo sa harap, di ba? May ganon. And of course, death. Siyempre, ang tao, natatakot tumanda kasi ang kasunod ng pagtanda, pamatayan. Hindi pwedeng pagtanda mo, pabata ka naman. Hindi pwedeng ganon. Pag tumanda ka na, nasa peak ka na, ang kasunod, nagbibilang ka na lang ng araw ng ating mga kamatayan. Siyempre, yun ang kasunod. Tuwing sasapit ang birthday natin, hindi tayo papalayo sa kamatayan, kundi papalapit tayo ng papalapit. Habang nadadagdagan ng edad natin, nalalapit tayo ng nalalapit sa araw ng kamatayan. Kaya minsan yung tao, ayaw pa niyang tumanda. Kasi gusto pa niyang takasan yung tinatawag nating kamatayan. At dahil sa mga takot na yan sa pagtanda, maraming mga bata, kabataan, nasa mga middle age, ang mga nagdidesisyon at gumagawa ng mga bagay na hindi muna nila pinag-iisipan. Halimbawa, nag-aasawa ng bata. Diba? Bata pa sila, mag-aasawa. Kailangan nating magkaasawa para meron tayong companion sa pagtanda natin. Minsan ganun ang nangyayari sa tao. But listen mga kapatid, hindi tayo nag-aasawa dahil gusto lang nating may makasama sa pagtanda. You know why? Because having a partner or spouse does not guarantee having a companion all your life. Hindi porke nag-asawa ka, may kasama ka na sa pagtanda. Diba? Bakit? Kasi maraming mga nabibiyudang mas maaga. Wala namang katiyakan na yung asawa mo, pinakasala mo, kasama mo siyang tumanda. Bagamat yun ang kanta, di ba? Kasama kang tumanda. Pero hindi garantiya na yung asawa mo, kasama mong tumanda. Kasi pwede siyang mamatay. O pwede kang mamatay, sino man sa inyo. Like for example, sa Luke 2:36-37, naroon din sa templo ang isang propetang babae ng pangalan ay Ana, anak ni Panuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siyang sa templo araw at gabi. Sumasamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Biruin nyo, itong babaeng ito, nag-asawa siya at ang napangasawa niya, 7 years silang nag-asawa lang magkasama. Namatay agad ang asawa niya. Nabiyuda agad siya. Sabi nung talataan, kung halimbawa nag-asawa siya ng 20, so meaning, kasi noon 15 years old lang, pwede nang mag-asawa sa kanilang panahon. So kung siya po ay 20 nag-asawa, 7 years silang nagsabay, 27 years old lang, balo na.
Tapos tumanda siya ng tumanda, ang sabi ng talatan, 84 years old na siya. Meaning, 57 years na siyang mag-isa. Wala pa nga siyang anak eh. Hindi naman nabanggit na meron siyang anak, but most probably wala siyang anak. Diba? In this context. Pero ang point natin, imagine nyo, malungkot ba siya? No. Why? Kasi itinalaga niya ang buong buhay niya sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Meron siyang companion na hindi nawawala sa buhay niya at hindi namamatay. Ang Diyos niya na nasa langit. Diba? Kaya hindi garantiya. Kung minsan, marami kasing tao, diba? Mag-aasawa ko para may ganyan. Hindi garantiya yan. Ano po? Or number 2, hindi ka mag-aasawa para magkaanak lang. At may makasama ka sa pagtanda because having a spouse does not guarantee having children. Pwede kang mag-asawa pero it doesn't guarantee na mag-aanak kayo. Maraming nag-aasawa, hindi nagkakaanak. Diba? Yun ang nangyayari. Like for example, 2 Samuel 6:23, Michal, daughter of Saul, had no children to the day of her death. Itong si Michal, anak ni Saul, asawa naman ni David, never nagkaanak hanggang mamatay. At maraming ganon. So kung ang iisipin mo, kaya ka lang mag-aasawa para magkaanak, para meron kang companionship pagdating ng panahon, walang garantiya yun. Kaya minsan ang tao gumagawa sila ng mga kapalpakan sa buhay nila. Number 3, hindi ka mag-aanak dahil gusto mo lang may mag-alaga sa iyo sa pagtanda. Because having children doesn't guarantee having companions at old age. Kahit may anak ka, tingin mo ba sasamahan ka niyan? Meron kayong 3 anak, sa tingin mo aalagaan ka niyan? Di ba minsan hindi? Kaya nga, having children doesn't guarantee having comforters. O merong kakalinga, aaruga sa bawat isa sa atin. Minsan nga, kahit 10 ang anak mo, wala man lang nag-aruga sa iyo eh. Pinabayaan ka pa rin. So, hindi garantiya yun. Ano po, na kapag merong kang anak, merong mag-aaruga sa bawat isa sa atin. Gaya ng Deuteronomio 21:18-21. Kung ang isang anak ay matigas ang ulo, ayaw makinig sa payo ng magulang, siya ay dadalhin sa kanyang mga magulang sa pintuang bayan, ihaharap sa matatanda. Sasabihin nila, matigas ang ulo ng anak naming ito. Lagi kaming sinusuway, ayaw makinig sa amin. Siya'y lasenggo, nilulustay ang aming kayamanan. Maraming mga anak ganyan. Sa halip na maging kagaanan ng magulang, nagiging pabigat. Kaya sabi ng mga magulang, eto po anak po namin, suwail yan, lasenggo, diba? Ang daming bisyo, ganito po yan, tamad. So maraming anak ganyan ng karakteristik. Diba? Pero in this context, binabato yon hanggang sa mamatay. Pero ang point lang natin, kahit meron kang anak, marami kang anak, hindi garantiya na merong kakalinga sa iyo. Sa iyong pagtanda. Sana kalingain tayo, pero hindi garantiya yon. Diba? Hindi natin kayang panghawakan yung ganung mga bagay. Kaya nga, lagi natin pakiusap sa mga kabataan natin, bigyan nyo ng garantiya ang mga magulang nyo, mga lolo't lola nyo, na sa kanilang pagtanda ay aarugain natin sila. Diba? Kakalingain natin sila sa buhay nila. Sabi nga ni Theo Walker, to care for those who once cared for us is one of the highest honors. Isang uri daw ng pinakamataas na parangal at paggalang, yung alagaan mo yung mga taong nag-alaga rin sa iyo. Isang napakataas daw na karangalan na yung mga taong nagbigay ng kalinga sa iyo, kakalingain mo rin sila sa kanilang pagtanda. So why not fear old age? Bakit hindi tayo dapat natatakot sa pagtanda? Bakit hindi tayo dapat matakot, mag-worry kahit tumanda tayo, may mag-arugaman sa atin o wala? Bakit hindi dapat tayo nag-worry doon? Una, of course, no one is guaranteed to live up to old age. Natatakot tayo sa isang bagay na hindi naman natin tiyak na mangyayari sa atin. Diba? Tingin nyo ba tatanda pa kayo dun sa mga kabataan natin? Gusto natin? Pangarap natin? Prayer natin na tumanda tayo, humaba ang buhay natin. Pero may garantiya ba yon? Wala naman, diba? Tingin mo katabi mo. Tingin mo ba magtatagal pa yan? Tingin mo lang. Mukhang hindi nga po eh. Tingin ko pa lang kakaiba na ito. Di ba? Taningan mo kaya. Mga 3 months ka na lang. No one is guaranteed to live up to old age. Walang garantiya yan. Ano po? Yung madalas nating sabihin, di ba? Yung life expectancy ng mga
tao ngayon is 58 to 59 years according sa isang study. Ano po? Kasi 'di ba, paulit-ulit kong pinapaliwanag sa inyo, noon ang buhay ng tao 900 plus, panahon ni Eva at Adan. Sumama ang tao, ayaw na ng Diyos na pahabain ang buhay ng tao kasi mahaba nga ang buhay niya, puro kasamaan naman ang gagawin, sa paiksi na lang. Kailangan hindi na siya mabuhay ng mahabang panahon sa lupa. So ang ginawa niya, 120 sa panahon ni Noe. Diba? Tsaka niya ginunaw. Pero sa panahon ni David, according to his study, sabi niya 70 to 80. Napakatagal ng panahon nun. Inaabot pa nga yan ng mga matatanda natin. Pero in this age, diba, lalo ng mga millennials, ang mga Gen Z, mga 58 to 59. Diba? Sabi pa nga sa salita natin, swerte mo pag umabot ka pa ron. Diba? Kasi walang katiyakan yan. Yung buhay natin, ano po, dito sa mundong ibabaw. Kaya, huwag mong katakutan ng isang bagay na hindi naman tiyak. Naabutan natin. Kaya nga, paigsi na paigsi ang buhay eh. Nakita nyo, marami ngayon ang inililibing anak, hindi magulang. Magulang pa nga ang nagdadala ng sobrang lungkot dahil yung anak niyang inaruga niya, pinaglihi niya, pinanganak niya, diba, inalagaan niya, tapos siya pa ang maglilibing. Kaya nakakalungkot yun. Pero yun ang nangyayari sa buhay dahil sa pag-abuso ng mga bata at kabataan sa kanilang katawan. Kaya kung matanda na kayo, 60 na kayo, 70 na, 80 na, praise the Lord! Salamat sa Diyos, lalo na kung nakakalakad pa kayo, nakakatayo pa kayo, talaga namang mapupuri kayo sa Diyos. Ngayon, kung malapit na kayo mag-58, mag-59, nervousin na kayo. Yun naman ang ano natin. Naku po, nasa boundary na ako. Delikado na. Magtinu-tinu na tayo. Ano po? Ecclesiastes 9:12, no one knows when their hours will come. Wala naman talagang nakakaalam kung hanggang kailan tayo sa mundo. So bakit mo katatakutan yung pagtanda? Hindi mo naman alam. Wala namang katiyakan yun na mangyayari sa atin. Ano po, paano na kaya ako sa pagtanda ko? Sino kaya mag-aalaga sa akin? Huwag mo nang isipin yun. Walang katiyakan yun. Diba? Ang i-enjoy mo lang yung ngayon. Another, old age is very short. Ngayon, kung dumating ka ron sa pagtanda, huwag ka mag-alala. Sandali lang ang pagtanda. Bawat mukha ng ating pong buhay ay maiksi. Maiksi lang ang pagiging bata. Diba? Maiksi lang ang pagiging kabataan. Maiksi lang ang magiging matanda. Sooner or later, we will die. Sandali lang yan. Di po ba? Ganun ang ibig sabihin. Kung yung 50, sandali na lang siya, lalo na yung 60. O kaya kung 60 na kayo, mas sandali na kayo. Ano? Di lalo kung 70 na kayo, mas sandali na kayo. Di ba? Lalo nung ninenervous ng mga ito. Pero ang point natin, old age is very short. Huwag niyong masyadong isipin. Ano kung tumanda tayo? Ano kung abutin tayo ng ganito? Abutin ka man sa old age mo na nagkasakit ka, o sabihin natin 2 years kang nagkasakit, 2 years kang nahirapan, kakapiranggot yun. Sa napakahabang panahon na pinalakas ka at binuhay ka ng Diyos. So bakit mo aalalahanin yung 2 years na napakahirap ng buhay mo? Bayaan mo siyang dumating kung darating siya. Kung hindi, then thank you, Lord. Yun ang dapat nating maunawaan, mga kapatid. Ano po? So, enjoyin ang mas mahabang panahon na tayo'y malakas. Na tayo ay kaya pang mag-enjoy. Kaya sabi ni Solomon, Ecclesiastes 11:8, however, many years anyone may live, let them enjoy them all. Galing ni Solomon. Sabi niya, ang buhay mo, sabi niya, ay pwedeng humaba, pwedeng dumami, pwedeng maging okay, sabi niya. Pero ang pinakamaganda, sabi niya, bawat taon ng buhay mo, enjoy them all. So meaning, kung ikaw ay nasa bata, kabataan pa, enjoy your youth. So habang bata kayo, enjoy nyo na yan. Kasi mamayang kwan, hindi na kayo mag-i-enjoy dahil iba na ang magiging focus ninyo. So habang nag-aaral kayo, mag-enjoy kayo pag-aaral. Mag-enjoy kayo sa barkada nyo. Mag-enjoy kayo sa mga kasama nyo. Mag-enjoy kayo sa buhay. Kasi darating ang panahon, pagkatapos nyo mag-aaral, siseryoso na kayo sa buhay. Magtatrabaho na kayo. Another enjoyment naman ang gagawin mo. Ibang level na yun. Then mag-aasawa kayo, another level na naman yun. Mag-enjoy ulit kayo. Sabi ni Solomon, enjoy them all. Lahat ng mukha ng buhay mo, i-enjoy mo yan. Kahit matanda ka na, i-enjoy natin yan.
Kaya minsan napansin niyo, nakakatuwa nga ang mga matatanda ngayon eh. Sila yung mas na-enjoy eh. Mas tumatanda ngayon, mas enjoy na enjoy. Biruin mo, di ba, ang tatanda na, nasa bagong kainan pa, mga may group chat pa ang mga yan, may bagong bukas. Para mga teenager lang. Di ba? Dati nga lang ang mga kinakain niya, ngayon nag-milk tea na. Biruin niyo yung mga matatandang yan. Ini-enjoy kasi nila ang buhay. Alam nga namang naroon sila sa bahay nila at mag-antay na lang ng kamatayan. So, enjoy nyo ang buhay nyo. Nasa katandaan kayo, mag-enjoy kayo. Tama yung ginagawa ninyo. Diba? Lumalabas kayo ng bahay, nagbabats kayo, kung ano-anong ginagawa ninyo hanggat hindi kayo lumalabag sa pamantayan ng Diyos. Go on! Enjoy life. Sabi ni Haring Solomon, many years anyone may live, let them enjoy them all. Bawat araw, bawat taon, bawat pahiram na araw ng Diyos sa buhay mo, sabi niya, enjoy them all. Kahit matanda na kayo. Diba? Kasi noon talaga, ang mga matatanda, bahay lang yan. Imagine mo, 70 years old na, di ba? Mga magkakabats, nasa Yeyes, saan pa ba? Nasa Sampaloc, kung saan may bago, naroon sila. Dinaig pa mga teenagers ngayon. Diba? Ang gagaling ng mga lahat yata ng milk tea, alam nila ang lasa. Kasi nag-i-enjoy sa buhay. Yan ang sabi ni Solomon na kailangan nating gawin po sa buhay na ito. And another, mga kapatid, there are lots of benefits of old age. Bakit hindi tayo dapat matakot sa pagtanda? Alam niyo kung bakit? Dahil maraming benepisyo ang pagtanda. Una, you are entitled with 20% discount. Masama pa ba yun? Dalawa pa kayo, mag-asawa pa kayong senior, dalawa na. Imagine niyo yun. 40% discount kayong dalawa. Bibili kayo ng kung anong kakainin niyo. Di ba, discounted kayo. Ang galing-galing yan, benefit yan. Another, you are always in express lane. Ang haba-haba ng pila, dumating ang matanda, lilingunin ka pa parang nangaasar pa kumisa yung mga matatanda, gaganunin ka pa tignan niyo ako. Di ba minsan nakakainis? Ang haba-haba ng pila, ang tagal-tagal mo pumipila, kakamot-kamot ka, dumating ang matanda, naon na. Wala tayong magagawa. Priority lane sila kasi pag matanda ka na, inuuna ka. Nasa ospital ka, magpapacheck up kayo, ang haba ng pila, dumating ang matanda, siya unahin. Lagi silang una. Kaya benefit yan ng pagtanda. Lahat kayo ihina. Haba ng pila, dumating uli ang matanda, siya uling uunahin. Kasi, benepisyo nila yun. Masama pa ba yun? Diba? Your investment in health insurance beginning to pay off. So may insurance kayo, may binabayaran kayo, pero siyempre pag matanda ka na, time na, nabayaran ka ng insurance mo. Diba? Binabayaran ka na niyan. Another, kidnappers are not very interested in you. Siyempre naman, bubuhating ka pa Uugod-ugod ka pa, paano ka itatakbo? Then nahuli siya. Kidnap po kayo. Taas po kayo, kukunin po namin kayo. Paano kanya dadalhin? Nahabol na siya ng pulis. Siyempre, yung kayang-kaya ang kukunin nila. Another, it's harder and harder for sexual harassment. Biruin mo. Di ba mga bata, mga kabataan natin, sasabihin natin, huwag kayong magpapagabi delikado sa daan, maraming adik. Ngayon, 60 years old na kayo, kahit magpagala-gala kayo dyan, umabot kayo ng 24 oras kayo mag-iikot, walang mangyayari sa inyo. Safe ka na. Sabi sa katabi mo, safe ka. Di ba? Safe ba? Safe ba? Safe ka. Another, na benefit natin, your secrets are safe with your friends. Why? Because they can't remember them either. Di ba? Yung mga sikreto mong kinuwento sa kaibigan mo, safe na safe. Kasi limot na rin nila May mga Alzheimer na. In a hostage situation, you are likely to be released first. May pumasok dito, i-hostage sayong lahat. Anong gagawin? Lahat ng senior citizen, labas na po. Di ba? Unang pinalalabas yan Sino may iwan? Kami.
O kami yung susunugin dito, ano? Kami ang bobobahin dito, pero yung mga senior citizen, labas na. Kaya benefit 'yan. And of course, you and your teeth don't sleep together. Yan na 'yon, ano? Totoo naman, di ba? Yung ngipin mo at ikaw di na magkasamang matulog. Yung ngipin mo nasa basong may tubig. Ganun ba? Ganun ba yung ginagawa? Another, your pharmacist has become your new best friend. Di ba yung mga matatanda, kilalang kilala na sila sa pharmacist? Sa Mercury Drugs, sa binibilan nila. Alam na nila kung anong dadali, kung anong bibilin. Kukunin na yung logbook nila o yung kanilang libro, di ba, susulatan. Friend na sila. Magkakilala na nga eh. Di ba? And you beat your alarm clock. Tama? Nauna ka na sa alarm clock mo. Kapag yung alarm clock nyo tunog ng tunog, hindi kayo magising, bata pa kayo. Tama? Pero hindi pa tumutunog ang alarm clock nyo, nagising na kayo, matanda na kayo. Alam nyo na ngayon, ha? Now you know. Pag tumutunog, hindi kayo magising-gising, kabataan pa kayo. Masarap ang tulog eh. Pero hindi pa tumutunog, nagising na kayo? Sign of old age yun. Matanda na tayo. Benefits yan. So what to do now para hindi tayo mag-worry sa pagtanda? Para hindi natin alalahanin yung pagtanda natin. Siyempre, of course, invest in people now. Lahat ng nag-i-invest, mga kapatid, may karapatang tumubo. Lahat ng nagtanim, may karapatang mag-harvest. Diba? Papaano ka sa pagtanda mo kung wala kang investment? Paano ka sa pagtanda mo kung wala kang itinanim? Kaya lang tayo natatakot sa pagtanda kasi hindi tayo nag-invest in people. So mag-invest ka na mag-invest, magtanim ka na magtanim sa anak mo, sa apo mo, sa mga pamangkin mo, sa lahat ng mga tao sa paligid mo. Darating ang panahon, haanihin mo yon. Tama? Alam niya ng maraming tao rito na narito ngayon. Wala silang asawa, wala silang pamilya, pero dahil nag-aruga sila ng kanilang mga pamangkin, ngayon umaani sila. Ganun lang naman ang ibig sabihin. So tanim lang tayo ng tanim, may panahon ng pag-aani. Sabi ni Apostle Paul in Galatians chapter 6, gumawa kayo ng mabuti hanggat kaya nyo, hanggat pwede, kasi may panahon ng pag-aani. Kung hindi tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Halimbawa si Naomi at si Ruth. Alam natin itong kwento nila. Nagkaroon ng famine, nagkaroon ng dilubyo sa buhay nila, nangamatay lahat ng lalaki sa kanilang buhay, 3 babae silang natira. Sabi ni Naomi sa kanyang mga manugang, magkanya-kanya na tayo. Kawawa tayong 3, magsasama-sama tayo, pare-pareho tayong kawawa. Mga byuda silang lahat. Pero umalis si Orpa, naiwan si Ruth. Anong sabi ni Ruth? Hindi ako papayag. Naiwan kayo, babayaan kayo, matanda na po kayo. Kung saan kayo pupunta, doon ako pupunta. Sinong Diyos mo, yun ang Diyos ko. Diba? Parusahan ako ng Diyos kung pababayaan kita. Yan sabi niya sa kanyang biyanan. Imagine nyo, hindi niya nanay yan. Biyanan niya yan. Diba mga manugang, tuwan-tuwa pa nga, buti nga sinabi ninyo, magkanya-kanya tayo. Ganyan pa yan, diba? Pero ito, mahal na mahal niya ang kanyang biyanan. Bakit? Sige nga, magkaroon tayo ng isang analisasyon. Bakit ganoon ang pagtingin ni Ruth sa kanyang biyanan? Kasi nag-invest si Naomi kay Ruth. Time to harvest. Mabuting biyanan yan. Ganun lang ang point niya, mga kapatid. Kung masamang biyanan yan, aalagaan ba niya? Imagine niyo. Kahit nga kayo, di ba? Ayaw na ayaw nyo nga sa biyanan nyo kung minsan eh. Di ba? Ganun lang naman nangyayari. Bakit? Baka masama ang ugali. Pero dahil mabuting ugali ni Naomi, aalagaan siya ng kanyang manugang. So nagtanim siya, nag-invest siya, mag-harvest siya. Ganun ang point, mga kapatid. Kaya minahal siya ng kanyang manugang. Invest in your health now. Alagaan ng sarili. Healthy foods, take vitamins, exercise every day. Alam naman natin ang pwedeng gawin para maging healthy ang katawan. Alam niyo, mga kapatid, kung bakit gusto natin maging healthy ang katawan natin? Para pag tumanda tayo, hindi tayo dapuan ng sobrang maraming sakit.
Walang tao hindi nagkakasakit. Ang iniiwasan natin, yung magkaroon tayo ng mga malalalang sakit na pwedeng dumapo sa katawan natin kung naging pabaya tayo sa ating katawan. Lahat naman ng kinakain natin, yan ang magbibigay ng sakit sa atin eh. Lahat ng pinapasok natin sa katawan natin, yan ang maglalagay ng sakit sa katawan natin. Hindi ngayon, pwedeng paglalipas pa ng panahon. Kaya di ba nakakaawa yung mga kung kailan tumanda tsaka dumapo ang sakit, lalo yung mga naninigarilyo, hirap na hirap huminga. Siyempre, aanihin nila yun. Di ba? So invest in your health now. Alagaan na ang katawan. Ang malungkot kasi sa atin, kung hindi pa magkakasakit, hindi pa magja-jogging. Kung hindi pa magkakasakit, hindi titigil sa mga maling kinakain. Di ba? Siyempre, pag may sakit ka, hindi ka nakakain ng bawal. Di ba? Kailan uli kakain? Pag wala ng sakit, pag magaling na. So invest in your health now. Alagaan na ang katawan. Para kapag tumanda ka, hindi ka sobrang magkasakit, wala kang alalahanin. Mamamatay ka sa good old age, hindi dahil sa mga sakit na dumapo sa katawan mo. Masarap kasing mamatay na payapa. Kesa naman yung kung ano-anong tubong nilagay pa sa iyo, mamamatay ka rin pala. O dahil doon sa mga paghihirap natin sa katawan. Entrust your future to God now. Ito ang pinakamabuting pwede natin gawin. Hindi natin alam ang bukas, tama? Hindi natin alam ang mangyayari next year, next month. Wala tayong ideya, wala tayong alam. Meron tayong gustong mangyari, pero hindi yun garantiyang mangyayari. Tama? Ang nakakaalam lang ng bukas, ang Diyos na nasa langit. Because He holds tomorrow. Siya lang ang may kapangyarihan, may kaalaman tungkol sa bukas. So anong gagawin mo? E di entrust mo yung bukas sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Kanya yung bukas. Ang meron tayo yung ngayon, i-enjoy natin. Ang meron tayo yung ngayon, gamitin natin. Yung bukas, wala pa sa atin, bahala na ang Diyos doon. Ibigay natin sa Kanya. Then yung pagdating ng bukas, naroon pa tayo, tsaka natin i-enjoy. Then yung next day, Lord, kayo na pong bahala ron. Diba? Kaya nga kahit sa tinuro ng Panginoong Jesus na prayer, anong sabi niya? Give us this day our daily bread. Not our weekly bread. Not our monthly bread. Not our yearly bread. But our daily bread. Araw lang. Yung pang-araw-araw lang. Kasi yung araw lang na ito ang meron tayo. Yung bukas, hindi mo pa hawak yun. So, leave it to the Lord. Ibigay natin sa Kanya. And of course, rejoice now while you can. Sabi ko nga, hanggat kaya niyong maging maligaya ngayon, gawin niyo na. So, hanggat kaya niyong mag-enjoy kayo. Lalo na sa mga tumatanda, di ba? Hanggat kaya niyong ngumuya na kayo. O, hanggat kaya niyong lumunok kayo. Hanggat kaya niyong gumala kayo. Di ba? Hanggat hindi kayo lumalabag sa pamantayan ng Diyos, gawin niyo yan. Just to enjoy life. Kasi gusto ng Panginoon yun. Na-enjoy natin ang buhay na ito. Di po ba? So, bawat estado ng buhay mo, bawat level ng buhay natin, kabataan ka, katandaan ka na, whatever, enjoy niyo yan. Yan ang gusto ng Panginoon na dapat natin ginagawa. Ano po? So, may sakit ka, paano ka mag-i-enjoy? Mag-pray ka na mag-pray. Mas marami kang oras to pray. Pag meron kang sakit, nakaratay ka. Hindi ka pa bingi, always listen God's word and godly musics. Diba? Malinaw pa ang mata mo, manood ka. Diba? Kaya pang tumayo, lumakad ka. Diba? Kung anong pwede mong gawin mo. So stop worrying about getting older. There's no reason to worry about aging. Why? Because getting older is part of life. It's a process and we cannot run away from it. So kung dumating siya, salamat. Kung hindi siya dumating, salamat pa rin. Diba? Pero ang pagtanda, hindi natin kinatatakutan dahil biyaya ng Diyos yun. Ang pagtanda, hindi po yan parusa. Ang pagtanda, blessing from the Lord. Diba? Kahit may sakit ka, kahit nakaratay ka, basta tumanda ka, blessing yun ng Panginoon. Na tayo pinapahiram niya ng buhay sa bawat isa po sa atin. So mas mabuting magpasalamat sa Diyos dahil sa pinapahiram niya tayo ng buhay, magpuri sa Kanya dahil tinutulit niya na tayo tumanda. At kung tumanda man tayo at mahina, huwag kayong mag-alala dahil sandali lang naman yon. Yung pagdurusa natin sa mundo, sandali lang yan. Kukunin tayo ng Panginoon, pagpapahingahin din niya tayo mula sa mga kapagalan ng ating pisikal ng katawan. Panginoon, salamat po dahil napakabuti po ninyo sa amin.
Kahit ano man po ang aming pong mga dinadaanan sa buhay, patuloy po na ang inyong pagkalinga ay nararanasan po namin. Lalo na po sa mga panahon na kami po ay mga tumatanda. Salamat po sa pagkalinga po ninyo sa aming pong mga lolo, lola, mga matatanda sa aming pong mga tahanan. Salamat sa lakas, buhay na inyong pahiram sa kanila upang ma-enjoy pa nila ang buhay. Tulungan niyo po kami sa iba't ibang kaparaanan, mabigyan pa namin sila ng kasiyahan upang sa gayon, mas ma-enjoy nilang buhay, lalo na po kung sasandali na ito para sa kanila. Muli, ang blessing po ninyo sumagana sa kanila in Jesus' mighty name. Amen. Sa tumayo po, lahat po ng ating pong mga lolo at lola, nanyahan po natin sila sa harapan. Parang kulang na ito. Meron pa ba sa baba? Paki-check nga kung meron pa sa baba. Dito po sa harap. Pagpe-pray po namin kayo, bayaan niyo muna kung pumunta. Wala na? Meron pa pala ron. Sige. Yung nabigyan kanina madaling araw, sabihin niyo ha, huwag na kayong kukuha. Palakpakan naman po natin ang ating po mga lolo at lola. Kaninang madaling araw, napakaraming lolo't lola. Ngayon din pala. Napakarami palang lolo't lola natin. Ano eh? Hindi ba kukulangin? Mabali lang pag ginawa niyong tungkod, ha? Mga proud lolo and lola po natin. Nasaan ang mga apo nila? Tayong lahat ay tumayo. Pag-prayin po natin ang mga lolo't lola natin. Lord, thank you po sa mga lolo't lola na ibinigay po ninyo sa amin, na alam po namin malaki ang ginagampanan po nila para po mapalaki po kami ng maayos, mabuti. Higit sa lahat, may takot po sa inyo. Salamat po sa kanilang legacy na sinusundan po namin. Salamat po sa kanilang mga halimbawa. Salamat po sa kanilang mga aral, paalala, pagmamahal para po sa bawat isa po sa amin. Amin pong prayer, Panginoon, bigyan pa po ninyo sila ng mahabang buhay, na merong taglay na lakas, at sa iba't ibang kaparaanan ay masuklian pa namin sila. Higit sa lahat, ma-enjoy pa nila ang buhay na meron po sila. At alam po namin, meron silang mga naisim pa ng kanilang puso, meron silang mga pangarap, meron silang mga gustuhin pa sa sarili nila at maging sa kanila pong mga apo. Dagdag na ipagkaloob po nito sa kanila. Muli, ang blessing po ninyo sumagana sa aming mga lolo't lola. In Jesus' mighty name, amen. Amen po, and God bless po. Mabuhay po ang ating po mga lolo at lola. Manatili po tayo nakatayo, mga kapatid.